Madilim ang bahay pagdating ko sa driveway bandang 6:14 ram umaga. Iyon ang unang mali. Alam ng asawa ko na pauwi na ako mula sa night shift ko. Palagi niyang iniwan ang ilaw sa beranda. Sa loob ng 3 taon, bawat gabi ay nakasindi ang maliit na dilaw na ilaw na iyon pag-uwi ko. Dati ay inaasar ko siya tungkol doon, sinasabi kong para siyang taga-bantay ngeng, parola na naghihintay sa barko na laging dumarating. Tatawa siya at abutan ako. Nang kape na sinimulan, na niyang timplahin sa sandaling naktext ako, sa kanya mula, sa parking lot. Patay ang ilaw sa beranda. Umupo ako sa kotse ko sandali. Masyadong pagod para mag-isip ng malinaw, sinasabi sa sarili ko na napundi lang ang bumbilya. Kinuha ko ang bag ko mula sa passenger seat, masakit na ang mangga pa ako mula sa 12 oras sa pediatric ward sa Street Michael Hospital. Isa akong nurse. Nurse na. Ako mula ng 23 ako at ipinagmamalaki ko iyon. Nagsusumikap ako. Umuwi ako. Mahal ko ang pamilya ko. Isinaksak ko ang susi ko sa pintuan at itinulak ito. Ang sala ay magulo. Mga kahon ng pizza sa coffee table. Mga baso ng alak, hindi ang mga baso namin, kundi ang mabinigay sa amin ng biyenan ko bilang regalo sa kasal, ngunit mumurahing plastic cups mula sa isang party store na nakakalat sa sahig. Isang kumot na hindi ko pa nakita ay nakasampay sa sopa at may mga sapatos sa tabi niya. Pintuan na hindi akin at hindi rin sa asawa ko. Sapatos ni game babay. Sizisete. Pinky. Sizisete ang gisuot ni gay kapatid ko. Tumayo ako sa sarili kong pintuan at may naramdaman akong malamig na gumalaw sa dibdib ko na. Walang kinalaman sa simoy ng hangin ng Nobyembre sa likod ko, Marco, mas mahina ang boses ko kaysa sa inakala ko. Walang sagot. Naglakad ako sa pasilyo, papunta sa kwarto ng anak ko muna. Tulad ng lagi kong ginagawa pag-uwi ko mula sa night shift. Palagi kong chincheck si Noel bago ako gumawa ng anuman. 5 taong gulang siya, at natutulog siya na may stuffed elephant na pinangalan ng Captain at palagi niyang sinisipa ang kumot niya sa gabi. Kaya papasok ako at ibabalik ang kumot sa kanya at tatayo ako doon sandali sa dilim, nakikinig sa kanyang pahinga. Binuksan ko ang pinto niya. Walang laman ang kama niya. Isa akong nurse. Nahawakan ko ang kamay nga, manggulang sa emergency waiting room. Pinanatili kung kalmado ang boses ko sa mga sitwasyon na sana ay nakasira na sa ibang tao. Alam ko kung paano pamahalaan ang takot, kung paano huminga sa gitna nito, kung paano mag-function kapag bawat instinct ay sumisiga. Umikot ako at mabilis na naglakad papunta sa kusina. Natutulog si Noel sa sak na kusina. Nakakurba siya sa matekas na tila sa ilalim niya kitchen table gamit ang sarili niyang jacket bilang unan. Nakasiksik ang stuffed elephant na si Captain sa ilalim ng braso niya. Suot niya pa rin ang parehong damit na suot niya nang umalis ako papuntang trabaho noong nakaraang gabi, ang pulang short na may dinosaur at ang kulay abong sweatpants. Malamig siya nang hawakan ko nang lumuhod ako sa tabi niya. Dahil sa lamig niya, samantong sahi, binuhat ko siya. Nanginginig ang mga kamay ko nang buhatin ko siya. Gumalaw siya at idinilat ang mga mata niya at sinabing, "Mommy," sa maliit na boses na inaantok. At niyakap ko siya at tumingala ako at nakita, sa bukana ng kusina, ang ilaw na nakasindi, sa guest room sa dulo ang pasilyo. Binuhat ko si Noel sa kwarto niya. Isiniksik ko siya sa kama niya kasama ang stuffed elephant na si Captain. Hinalikan ko ang nuniya. Sinabi kong umuwi na ako. Sinabi kong maayos ang lahat at ibig kong sabihin iyon bilang isang pangako na hindi ko pa alam kung paano tutuparin. Pagkatapos ay naglakad ako papunta sa guest room at binuksan ang pinto. Natutulog ang asawa ko sa guest room bed. Natutulog ang kapatid ko sa tabi niya. Gusto kong sabihin sa iyo na sumigaw ako o may ibinato o nagsabingang isang bagay na perpektong naglarawan sa nararamdaman ko sa sandaling iyon, ngunit ang totoo ay tumayo ako sa pintuan.
Na iyon sa lubngang mahabang panahon at hindi ako gumawa ng kahit isang tunok. Tiningnan ko lang sila. Ang asawa kong si Marco, na nakilala ko sa birthday party ng isang kaibigan 7 taon na ang nakakaraan, na umiyak sa kasal namin, na humawak sa kamay ko sa delivery room at sinabing ako ang pinakamalakas na tao na nakilala niya. Ang kapatid kong si Diana, na 3 taon ang mas bata sa akin at nagirap sa buong buhay niya, at palagi kong sinisikap na alagaan, palaging ipinagtatanggol, palaging gumagawa ng dahilan para sa kanya. Pareho silang suot ang parehong damit na sinuot nila bago matulog. Napansin ko iyon ng clinically. Tulad ng pakuha ko ang madetalye sa trabaho. Napansin ko ang bote ang alak sa nightstand, ang 2 baso, ang paraan ng pagpahinga ng ulo ng kapatid ko sa una na karaniwan kong ginagamit kapag lumilipat kami ni Marco sa guest room. Dahil masyadong mainit ang master bedroom sa tag-araw, isinara ko ang pinto ng tahimik. Nagpunta ako sa banyo at umupo sa gilid ng bathtub at tinawagan ang abogado ko. Patricia Angeles ang pangalan niya at kinuha ko siya 8 buwan na ang nakakaraan. Nang una kong napansin na may nawawalang pera mula sa joint account namin. Malit na halaga lang sa simula. Pinelyasata dito. Tuhad doon, tinatanong ko si Marco tungkol doon at may paliwanag siya bawat beses at pinaniwalaan ko siya bawat beses dahil nagtatrabaho ako 60 oras sa isang linggo at pagod at mahal ko siya at ayaw kong maniwala sa pinaghihinalaan ng ang bahagi ng sarili ko. Sinagot ni Patricia ang pangalawang ring dahil sinabi ko sa kanya na maaring dumating ang tawag na ito sa hindi karaniwang oras. Nakita ko silang makasama, sabi ko, sa bahay ko. Natutulog ang anak ko sa sak na kusina, nakaroon na maikling katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ni Patricia, huwag mong gisingin sila. Huwag kang magsabingan kahit ano sa kanila. Kaya mo bang kunin si Noel at umalis sa bahay ngang ilang oras? Oo. Pumunta ka sa hotel na pinag-usapan natin, gamitin mo ang card sa ilalim ng business account mo, hindi ang joint account. May handa na akong papeles para i-file bandang 9:00 ngayong umaga at kailangan kung gawin mo ang isa pang bagay bago ka umalis. Sinabi niya sa akin kung ano ang kailangan niya. Nagpunta ako sa kusina at nakita ko ang phone charger ko. Nagpunta ako sa kwarto ni Noel at nakimpake akong bag para sa kanya. Damit, ang stuffed elephant na si Captain, ang toothbrush niya, ang picture book na kinahuhumalingan niya nung buwan na iyon. Gumawa ako ng tahimik at episyente, tulad ng paggalaw ko sa trabaho kapag may urgent, ngunit ang panik ay hindi option. Pagkatapos ay ginawa ko ang pinapagawa ni Patricia. Bumalik ako sa guest room, tumayo ako sa pintuan at nakuha ako ng mga litrato, malinaw. May timestamp na mga litratong kanilang dalawa sa bahay ko, sa guest room ko bandang 6:31 ng umaga. Ang gabasong olok, ang bote, ang gasapatos na nakikita ko sa sulok na. Ngayon ay kinikilala kong kay Diana dahil suot niya ang mga iyon sa birthday. Parting anak ko 2 buwan na ang nakakaraan at sinabi kong cute ang maiyon. Sinabi kong cute ang nga iyon, hiniwa ko ang birthday cake niya at tinawanan ang mga joke niya. At inihatid siya. Pauwi nang masyado siyang nakainom ng alak at ginagawa niya ito. Binuhat ko si Noel sa kotse ko. Nakatulog ulit siya na nakasandal ang ulo sa bintana. Nagmaneho ako papunta sa Marriott Hotel sa Ayala Avenue at nag-check-in sa ilalim ng business name ko. Tulad ng pinlano namin ni Patricia buwan na ang nakakaraan ng una akong lumapit sa kanya dala ang manggabang statement. Ito ang hindi ko alam at ang sinabi sa akin ni Patricia sa telepono noong umagang iyon. Habang natutulog pa si Noel at ako ay nakaupo sa gilid ng hotel bed nakatitik sa mga blackout curtains. Ang pera ay hindi na lang maliit na halaga. Sa loob 14 na buwan, inilipat ni Marco ang mahigit P3. 5 milyon. P3 milyon. 500,000. Mula sa joint accounts namin at sa Education Savings Fund, NG anak namin P3. 5 milyon.
Ginawa niya ito ng dahan-dahan at maingat sa mga halaga na sapat lang upang hindi mag-trigger ng automatic alerts. Nang sinubaybayan ito ng forensic accountant ni Patricia, ang ilan sa mga ito ay napunta sa isang credit card sa pangalan ni Marco na hindi ko alam na umiral. Ang ilan sa mga ito ay napunta sa cash withdrawals sa mga destination na mas mahirap subaybayan at ang ilan sa mga ito, humigit kumulang ₱950,000 ay lumilitaw na hinamit para sa down payment sa isang apartment lease. Isang apartment na nakapangalan sa kapatid kong si Diana sa isang kondominium sa Makati. Matagal akong umupo doon. Lumaki ako na inaalagaan si Diana. Hindi. Naging maayos ang nanay namin, hindi sa paraan na naiintindihan ko bilang bata, at naiintindihan ko ng husto bilang isang adulto. At mula sa murang edad, ako ang nagtitiyak na nakakakain si Diana ng almusal at nakakarating sa eskwelahan sa tamang oras at may matawagan kapag may problema. Nang makakuha akong trabaho bilang nurse at nagsimulang kumita ng totoong pera, ako ang tumutulong sa kanya kapag wala siyang trabaho, na nagbayad ng phone bill. Niya, 2 beses nang sabihin niyang hindi. Niya kayang bayaran ang renta, na nagbigay sa kanya ng deposit para sa huling apartment niya dahil hiningi niya sa akin gamit ang namatang iyon. Ang namatang iyon na nagparamdam sa akin na 9 na taong gulang. Paren ako at responsable sa lahat. Humigit kumulang ₱950,000 mula sa education fund and anak ko ang nagbayad para sa kasalukuyang apartment niya. Nagising si Noel bandang 8:00 at tinanong ako kung saan si Daddy. Sinabi ko sa kanya na si Daddy ay nasa bahay at mayroon kaming espesyal na adventure trip, kaming 2 lang, at umorder kami ng room service, pancakes, na inakala niyang ang pinakamagandang nangyari sa kanya. 5 taong gulang pa lang siya, tumalon siya sa kamangang hotel at nilunot ang kanyang pancakes sa sirup at ipinakita sa akin na 3 beses kung paano balansehin ng stuffed elephant na si Captain sa unan. At pinanood ko siya, at nginisiyan ko siya, at naramdaman ko ang isang bagay sa akin na naging napakatahimik at napakalinaw. Inihay ni Patricia ang divorce papers bandang 9:07 ng umagang iyon. Bandang 9:45, tumunog ang telepono ko. Si Marco iyon. Hindi ko sinagot. Bandang 9:52, tumunog ulit ang telepono ko. Si Diana iyon. Hindi ko sinagot. Bandang 10:30, tinawagan ko ang nanay ko. Hindi madali kausapin siya, ngunit karapat-dapat siyang malaman bago paman niya marinig kay Diana. Sinabi ko sa kanya ang natuklasan ko noong umagang iyon. Sinabi ko sa kanya tungkol sa pera. Tahimik ang nanay ko sandali at pagkatapos ay sinabi sa akin ni Diana na mahirap daw ang sitwasyon ninyo ni Marco. Sinabi niya na nakakalabuan na raw kayo. Tinanong ko ang nanay ko kung gaano nakatagal niyang alam na nakakasama si Marco at Diana. Isa pang katahimikan, mas matagal ngayon. Hindi ko inakala na karapatan kong magsabi ngahit ano. Ang sabi niya, inakala ko na baka wala lang iyon. Tinapos ko ang tawag, naglagay. Ako ang nota sa telepono ko ang petsa, at oras ang pag-usap na iyon. Hindi ko na tinawagan ulit ang nanay ko sa loob ng ilang linggo. Tumawag si Marco ang 11 beses noong araw na iyon. Sa ika-12 tawag, sinagot ko. Ito ay 2 araw. Pagkatapos, hindi sa araw na iyon. Ito ay pagkatapos kong makipakita ulit kay Patricia ng personal. Pagkatapos kong magkaroon ng kumpletong larawan ng financial situation. Pagkatapos kong makipag-usap sa isang therapist sa ospital na espesyalista sa family crisis at tumulong sa akin na intindihin na nararamdaman ko ay hindi kahinaan. Ito ay nararapat. Sinagot ko ang telepono dahil kailangan kong marinig ang sasabihin niya. Sinabi niya na pasensya na siya. Sinabi niya na nakamali lang siya. Sinabi niya na lumapit sa kanya si Diana ilang buwan na ang nakakaraan, umiyak na wala siyang mapuntahan. At sinubukan niya siyang tulungan at naging komplikado ang nga bagay-bagay at alam niyang hindi iyon excuse.
Sinabi niya na hindi siya masaya, na palagi akong nagtatrabaho, palaging pagod, palaging ibinibigay ang lahat siya, trabaho at kay Noel, at wala nang natitira para sa kanya. Sinabi niyang kailangan niya akong intindihin. Nakinig ako sa lahat ng iyon, bawat salita. Hinayaan ko siyang magsalita hanggang sa maubusan siyang sasabihin. Hindi ako sumingit kahit minsan. Pagkatapos ay sinabi ko, nakita ko, ang anak natin na natutulog sa sahig ng kusina. Malamig siya. Nasa kabilang kwarto ka. Nagsimulang magsalita si Marco tungkol sa kung paano lumabas si Noel. Sa kama niya mag-isa, kung paano sandali lang siyang natulog, kung paano hindi. Iyon ang ibig sabihin. Sinabi ko, makikipag-ugnayan ang abogado ko, at tinapos ko ang tawag. Gusto kong sabihin sa iyo na si Diana man lang ay may dignidad na lumayo, ngunit malamang alam mo na hindi. Nakita niya ako. Nag-check-in ako sa hotel sa ilalim ng business name ko, ngunit alam ni Diana ang panggalan ng business ko. 2 beses niyang hiniram ang business credit card nang may pahintulot ko. Ilang taon na ang nakakaraan at naalala niya. Palagi siyang matalino, ang kapatid ko. Palagi kong hinahangaan iyon sa kanya. Palagi kong inakala na ang talino niya ay sa kalaunan ay dadalhin siya sa isang magandang lugar. Kumatok siya sa pintuan ng hotel room ko sa ikatlong araw. Sinabihan ako ni Patricia na huwag makipag-ugnayan. Iyon ang eksaktong na salita. Huwag makipag-ugnayan. Hayaan ang legal na proseso ang gumana. Anumang pag-usap na mayroon ka ngayon ay maaring maging komplikado. Alam ko, ito. Sumang-ayon ako dito. Binuksan ko pa rin ang pinto. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil pinlano ko na. Binuksan ko ang voice recorder sa telepono ko bago ko binuksan ang pinto. Nasa bulsa itong kardigan ko. Mukhang kawawa si Diana. Umiiyak siya. Nakasut siya, engko at na kinikilala ko. Ibinigay ko iyon sa kanya nung nakaraang Pasko dahil hinanggaan niya iyon at gusto kong makaroon siya nito. At hindi nahugasan ang buhok niya, at mukha siya, nakatayo sa pintuan ng hotel ko, na parang ang maliit na kapatid na ginugol ko ang buong buhay ko sa pagsisikap na protektahan. Sinabi niyang pasensya na siya. Sinabi niyang nangyari lang. Iyon, nangyayari lang ang mga bagay na ito. Hindi niya kailanman nilayo na umabot sa ganito kalayo. Sinabi ni Marco sa kanya na hindi ko na raw siya mahal, na halos hiwalay na kami, na sinabi niyang okay lang. Tinanong ko siya tungkol sa humigit kumulang ₱950,000. Huminto siya. Tinanong ko ulit siya, kalmado, partikular. Ang down payment sa apartment sa Makati, ang move-in date, ang pangalan sa lease. Sinabi ni Marco sa kanya na pera raw iyon na naipon niya mag-isa. Sabi ko, iyon ang college fund ni Noel, Diana. Mas lalo siyang umiyak nun. Sinabi niyang hindi niya raw alam. Sinabi niyang kung alam lang niya. Hindi raw niya iyon kukunin. Marami siyang sinabi na nakatayo sa pintuan na iyon at narecord ng telepono ko ang lahat ng iyon. Ang napansin ko, ang bagay na patuloy kong napapansin habang siya ay nagsasalita, ay hindi niya man lang tinanong kung kumusta si Noel. Ni minsan. Umiyak siya tungkol sa sarili niya, at tungkol kay Marco at kung gaano kahirap ang buhay niya at kung paano hindi niya nilayon na saktan ako, ngunit hindi niya kailanman binanggit ang pangalan ng kanyang pamangkin. Iyon ang sandali na naintindihan ko sa paraan na hindi ko na mababago pagkatapos na si Diana at ako ay hindi kailanman nagkaroon ng relasyon na inakala kong mayroon kami. Ako ang ate, responsable at mapagbigay. Siya ang tagakuha, at palagi siyang kumukuha mula sa akin at hinayaan ko siya dahil mahal ko siya at dahil napagkamalan kong pagmamahal ang walang katapusang pagbibigay. Nagpasalamat ako sa kanyang pagdating. Sinabi kong umasa akong magiging okay siya. Isinara ko ang pinto. Ipinadala ko ang recording kay Patricia kinagabihan. Hindi mabilis ang proseso ang diborsyo. Gusto kong maging tapat tungkol dito.
Dahil ang mga kwento na nagtatapos ng maayos sa loob ilang linggo ay hindi totoo. At sa tingin ko, ang mataong nanonood nito ay karapat-dapat sa katapatan. Tumagal nga 7 buwan mula sa araw na inihain ko hanggang sa araw na natapos ang diborsyo. 7 buwan ng legal na pagtatalo ng mga financial document, ng mga diskusyon sa custody na masakit sa paraan na hindi ko inaasahan. Kumuha niya abogado si Marco. Pinagtatalunan niya ngilan sa angga finansyal findings. Nakakapagod ito sa partikular na paraan na nakakapagod ang mahabang proseso, hindi dramatiko, kundi walang tihil. Ngunit makaling si Patricia. Napakagaling niya. Kumpelto ang ulat ng forensic accountant. Hindi may paliwanag. Ni Marco ang giyemya transfers. Hindi niya may paliwanag ang mga transfers. Hindi niya may paliwanag ang mga education fund withdrawals. Sinubukan ng abogado niya na ipagtanggol na ang ilan sa pera ay ginamit para sa mga gastusin ng pamilya, sa mga gastusin sa bahay at sistematikong binuwat ni Patricia ang argumentong iyon ng walang awa. Ang recording mula sa pintuan ng hotel ay kapaki-pakinabang sa mga paraan na hindi ko lubos na inaasahan. Hindi dahil may sinabi si Diana na kriminal dito, kundi dahil nagtatag ito ne isang timeline at nagkumpirma ng mga detalye na nagbatunay sa financial evidence. Sa huling settlement, nakuha ko ang bahay. Nakuha ko ang buong primary custody ni Noel na may supervised visitation si Marco tuwing ibang weekend. Nakuha ko ang financial restitution para sa mga maling paggamit ng pondo. Hindi lahat kaagad. Structured over time sa pamamagitan ng garnished wages, ngunit may bisa. Ang education fund ay ibabalik. Hindi nakulong si Marco. Gusto kong maging malinaw tungkol dito dahil sa tingin ko, minsan ay umasa ang mga taong kriminal na kahihinatnan na hindi palaging may bibigay ng family court. Ang natanggap niya ay isang civil judgment, isang custody arrangement na sumasalamin sa pagtatasa ang korte sa kanyang kakayahan bilang pangunahing tagapag-alaga at isang obligasyong pinansyal na susunod sa kanya sa lupngeng maraming taon. Kung iyon ay hustisya, ipinaubaya ko sa ibang tao na magpasya, ang alam ko ay responsibilidad, iyon at responsibilidad ang kailangan ko. Nawala ni Diana ang apartment. Hindi niya ito kayang bayaran nang wala ang arrangement niya kay Marco at hindi na ito kayang bayaran ni Marco nang dumating ang legal na hatol. Lumipat siya ulit sa nanay namin na may sariling uring kahihinatnan at 2 beses siyang tumawag sa akin sa mga sumunod na buwan. Nakinig ako sa kanyang ma-voicemail. Nagpapatawad sila sa partikular na paraan. Isang taong nagsisisi sa nangyari sa kanila. Hindi ako tumawag pabalik. Mas madalas tumawag ang nanay ko. Mas mahirap siya. Mas marami akong kasaysayan sa kanya. Mas maraming pagmamahal at mas maraming kalungkutan at mas komplikadong nga taon. Kalaunan, sumang-ayon akong makipakita sa kanya para makape. At pagkatapos ay higit sa 1 beses. Hindi kami malapit sa paraan na minsan kong inasam. Ngunit nagpakatoto kami sa isa't isa sa paraan na hindi pa namin ginawa nun at natuklasan ko na kaya kong mabuhay dun. Nag-6 na taong gulang. Si Noel noong taksibo. Nagsimula siyang makipakita sa isang child therapist, isang mainit at tahimik na babae na nangangalang Dr. Kelly Santos, na nagdatrabaho sa isang practice malapit sa ospital at nakita ko siyang dahan-dahang huminto sa pagising sa gabi tulad ng ginawa niya sa mga linggo. Pagkatapos magbago ang lahat, siya ay matatak sa paraan ng pagiging matatak ng nga bata kapag binibigyan mo sila ang kaligtasan at pagkakapare-pareho at katotohanan na angkop sa kanilang edad. Sinabi ko sa kanya na mahal namin siya ng daddy niya at hindi na kami magsasama. Sinabi ko sa kanya na hindi niya kasalanan iyon, kahit kaunti. Sinabi ko sa kanya iyong ang 1,000,000 beses sa 100 makakaibang paraan hanggang sa sigurado akong naabot siya. Isang umaga,
Mga 4 na buwan pagkatapos matapos ang diborsyo, umuwi ako mula sa day shift. Lumipat ako sa day shift, sa wakas, pagkatapos ng 3 taon ng night shift at nakita ko si Noel sa likod bahay na may balde nekak na gumuguhit neka, malalaking ibon sa patio stones. Umupo ako sa tabi niya sa lupa na nakasuot ni scraps at inabutan niya akong isang pirasong chalk at sinabi, "Ito ang sa iyo, Mami, paliparin mo." Kaya gumuhit ako nga ibon. Pinalipat ko ito sa 3 bato, nakabuka ang mga pakpak na patungo kung saan. Tiningnan ito ni Noel ng seryoso, at sinabing, "Maganda." Marami akong naisip tungkol sa sandaling iyon mula nun. Tungkol sa kung gaano ito kalit at kung gaano ito kalaki. Tungkol sa kung gaano ang ibig sabihin ng muling pagbuo ng isang bagay, hindi pabalik sa kung ano ito, dahil hindi naman talaga iyon posible, kundi sa isang bagay na akma sa buhay na, aktwal mong kinabibilangan ngayon, ang nasa harapan mo, ang totoo. Hindi ko sasabihin sa iyo na nagpapasalamat ako sa nangyari. Hindi ko inisip na, ang sakit ay regalo at hindi ko. Inisip na ang pagtataksil ay aral at hindi ko. Iniisip na ang tamang tugon sa pagiging nasaktan ay ang magpakitangang pasasalamat sa sakit. Ang sasabihin ko sa iyo, ay alam ko kung sino ako ngayon sa paraan na. Hindi ko alam noon. Alam ko kung ano ang gagawin ko kapag malamig ang anak ko sa sahingong kusina. Alam ko kung ano ang tatanggihan kong tanggapin. Alam ko ang pagkakaiba sa pagitan nga pagmamahal sa isang tao at pagkawala sa kanilang mga pangangailangan. Hanggang sa wala nang matira sa iyo, nagtatrabaho pa rin ako sa St. Michael. Check ko pa rin ang mga pasyente ko sa simula ng bawat shift, tulad ng dati. Umuwi pa rin ako at isiniksik si Noel at tumatayo sa dilim sandali. Nakikinig sa kanyang pahinga. Nakasindi na palagi ang ilaw sa beranda ngayon. Ako na ang nagsisindi nito.